I have also given an interview. No updates overnight. Ang bottom line is we're still working with the DOJ on the criminal side and the NAPOLCOM, andito si Attorney Kalinisan kasama natin on the administrative side. So we're still working on it. So wala bang mga indications na isa o dalawa din sa 15 cops na under restricted custody or willing to cooperate? We'll withhold first the status of those details dahil alam niyo naman ang significance na. I-hold muna natin ang... Of course, that's one of the directions that we can take. If some of them will volunteer to be state witnesses or they've decided to tell all, then that will be a welcome development in the investigation. But even without that, we can solve this case even without the cooperation of the suspects. Come again? Kasama sa trabaho, kasama sa paghahanap yun, kasama sa direksyon ng investigasyon yun. Sir, sabi ng DOJ within this week, target na masimulan yung search and retrieval. Any coordination? Actually, we are pushing on that. Ang mga concerns lang, halimbawa tulad niyan, may bagyong parating, yung mga ganon, whether the conditions of the operational environment, isa yun sa mga nagiging factor. Otherwise, we are ready also. Sir, dun sa other areas na tinitingnan natin, ilan na ron yung nabisita nyo? Meron na kami mga ilan na binibisita. May mga areas kami, not only around Laguna or Batangas, but in other parts of the metro and other parts in the underlying areas. Saka na namin i-detail at obviously, alam niyo naman ang rason. Pero can you give us number? Ilan ba itong mga tinitingnan? Several. Hindi natin, as the information comes in, alam niyo naman yan eh. So, as the information comes in, nagkakaroon ng panibagong input sa investigation. May mga positive indication ba sa mga lugar na Well, we'll give you a comprehensive report pag matapos ng lahat ng ito. Describe us lang itong areas na tinutukoy. Ano specific? Anong status nyo? Anong environment? Basta essentially, kung saan mo itatago ang body of the crime, ganun. As usual. Okay, thank you, sir. Okay? So, yung lima ko ba, gagawin na or gagawin doon? Kailan ba mag-start talaga yung last year? Alam mo natin mag-start na talaga. Pero now that they're under restricted custody, what happens next? Una, I cannot even confirm or deny kung 15 yon. Siguro, let's just say that the figure is moving. Diba? I don't want to peg it at 15. So, things are being evaluated right now. So, let's see. Dun sa naka-restrictive custody sila, very welcome yung development na yon because the PNP should be made able to act na ito yung mga listahan na mga di umano'y sangkot, dapat bigyan sila ng karapatan na PNP na karapatan na gumawa ng mga hakbang to do corrective measures. At good yun for the National Police Commission kasi at least hawak na nila yung mga taong ito at sigurado makapag-file sila ng kanilang mga counter affidavit at mga answer. We're expecting that the case will really be filed with the National Police Commission. Sabi ko nga kanina, malamang sa malamang yung talpakan ng kaso ng sabong ay mangyayari sa National Police Commission. So kung ready naman na yung mga pulis na to, yung 15 na di umano ay nasa restrictive custody na, sana makapag-file din sila ng sagot, assuming na makapag-file na ng complaint affidavit itong talking head natin na si Totoy. Wala pa. Wala pa ako nakikita. Sadly, medyo sa kwentuhan, more or less alam natin yung kwento, pero as to a formal document, wala pa akong hawak ni isang pahina ng affidavit ng alias Totoy. So, sana matapos na yung affidavit na yan, sana lumutang na si Totoy at i-file na to sa National Police Commission. Kasi masyado na matagal 4 na taon na nagdurusa ang taong bayan. Yung criminal process medyo tedious, medyo matagal pa yan. Aabutin ng taon yan. Pero ang paalala ko sa lahat, yung administrative case, yung admin case, mabilis lang yan
So doon, more or less, makakita tayo ng galawan. Kung talagang inosente itong mga pulis na to, edi inosente. Kung dapat na silang tanggalin sa serbisyo, tanggalin natin sa serbisyo kaagad. Yung sir, nadadagdagan by number or possible? Siyempre, everything's possible. Let's just say that the investigation is still ongoing. So aside from the investigations currently being done by the different law enforcement entities, the National Police Commission is also doing its own investigation. So ulitin ko, hindi to contest ng DOJ, PNP, NBI, at NAPOLCOM. We're all working together. But we're looking at it from different angles. So yung NAPOLCOM, ang lente niya, ano ba yung itsura as far as the PNP is concerned, yung mga police officials are concerned. So, kumbaga, meron tayong bird's eye view of sino ba talaga ang mga involved dito as far as the PNP officers are concerned. So, hindi to yung criminal aspect. May iba ba yung kaso nila? Halimbawa, makikipagtulungan sila as witness or makikipag sila ng information? Ayoko sabihing may iba yung kaso, pero syempre, all help from all whistleblowers are welcome. So kung meron mga nakikinig dito na maaaring involved, kung yung sa isa sa 15 o isa sa dun sa mga hindi pa napapangalanan kung sakali, welcome ang NAPOLCOM at para tanggapin ang inyong mga affidavit. At kung meron mang iba pang tao, biktima, kamag-anak o kaya meron pang alam dito sa mga kaganapan dito, welcome na welcome kayo pumunta sa National Police Commission. Yung mga ibang feelers kaming nakukuha, totoo lang, sana mag-materialize yung kanilang paglapit and hopefully yung mga lumalapit na to makapag-produce ng affidavit at maging susi rin sa ating investigasyon. Feelers from personal din? Hindi, gusto ko sana diretso yun Kaso sabihin na lang natin na talagang the feelers come from different people. That can be a police officer also. That can be a civilian. But we are receiving feelers from different entities giving information. May direct involvement ng mga feelers? Mukhang. So, syempre, hanggat mahawakan natin yung statement nila, chismis lang yun. So, kailangan talaga may papel pati rin yung kay Totoy, hanggat walang papel. So, sana talaga lahat ng mga nagsasalita, papelan. Sir, sabi ng PNP sila nag-extract ng affidavit ni Totoy. Hindi ba kayo nabigyan ng copy? Ayoko magkomento dyan. Sabihin na lang natin na nag-uusap-usap kami. I will not confirm or deny kung alam ko ang statements. But again, it's not a contest. We are building on whatever each one has. So, nagtutulungan kami ng PNP, NBI, DOJ sa kung naman ang hawak namin. So, initially ang sabi ng PNP, yung highest rank Lieutenant Colonel. Same din ba sa inyo? Sinagot na ba ni General Torrean? Sabihin na lang natin na we are looking into things deeply. Baka meron pang kailangang silipin ng mga bato na hindi pa nabubuklat. So, ayoko magsalita ng tapos na Lieutenant Colonel lang. Kasi sa karera, simulang-simula pa lang ito At let's just say, kung ikaw naman ang nag-iimbestiga dito, mapapaisip ka dun lang ba ang level na yan? Di ba kaya meron pang mga involved dyan? So, we're still asking questions and we're not stopping as to a certain rank because common sense dictates na mukhang meron pang mga iba. Sir, matagal na to. Paano kung may mga higher ranks na nakapag-retire? May retroactive investigation? As far as the investigation is concerned, we can investigate. Pero as far as filing admin cases is concerned, dun medyo pilay tayo. But let us not forget, merong criminal cases that can be filed. So the National Police Commission can also file cases. So nangyari ito sa 990 kilos kung saan nag-file din ng NAPOLCOM ng criminal cases. So kung meron kami matalisod at kailangan kami mag-file kami. Pero again, not a contest to any government agency or entity. So yung mga isa ng feelers, ano yung pwede nila i-share? Mukhang malalim yung lumapit Mukhang malalim. So let's see.
Sana nga matuloy. Sana matuloy. Crucial yung lalim ng nalalaman niya para magtugma-tugma. Sana nga. Medyo all pieces of information are critical. Kung isipin mo rin, technically, isa pa lang yung talking head eh. Tama. Diba? Kung meron pang isang talking head, edi solid. Sir, anong reason? Bakit sila nagpaparamdam sa iyo? Meron ba akong pananakot sa part to recruit us? Pananakot from whom? From us? Of course not. No. Sa mga involved, sa mga possibly mga sir na. I cannot comment on that. Ang may alam nung kanilang mga rason, syempre sila. Pero syempre, sa mata ng hustisya, sana magsalita ang mga dapat magsalita. Kasi, una, Pilipino naman tayo. Dapat alam natin yung mga totoong nangyari. Maraming naging biktima dito. Masyado na matagal, nag-drag on na to. So, baka dapat talaga, ito na yung pagkakataon na lumabas ng katotohanan. Sinabi mo pala, yung pati, ni-stretch ko lang, para magkaroon kami ng clear picture. Yun ang gusto ko sa media eh. Magaling eh. Daig pa ang abogado sa pag-interrogate eh. We will inform you guys kung meron tayong mas konkretong detalye. But let's just say that everything is open. We're not shutting doors. We're not closing investigations. We're in fact continuing and building up on the investigation of other law enforcement agencies. And alongside them, we will also share our notes. Paano siya initially nag-reach out? May Creative way to reach out. In fact, napapailing na lang din ako sa kaparaanan talaga ng ibang tao. Very creative. Sir, balikan ko lang yung sa mga police. Under restrictive custody sila. Ngayon, hinihintay niyo pa rin ba si Totoy? O pwede na kayo magsimula to extract na pinapit ng paper? Kung meron mang in-extract ang PNP kay Aldez Totoy, then so be it. Then very good, di ba? Ang ending naman, an affidavit needs to be signed and submitted. So kung may affidavit na pipirmahan na tatayuan ni Totoy, kung ano man yan, then so be it, di ba? For as long as it is he's willing to sign that document, it's freely made, walang coercion. Of course, we will also investigate that portion. Pero happy ako kasi at least safe siya. Yun ang number one sa lahat eh. All those who are involved, all those who may have answers are all safe. So kung si Totoy nasa pangangalaga na ng PNP, then thank God. Kung yung mga 15 involved nasa PNP at nasa restrictive custody, thank you. At least mabubuo natin yung puzzle, mabubuo natin yung picture at magkakaroon ng isang kaso kung saan may nagsasabi, nag-a-allege at mayroong mga sumasagot dun sa mga aligasyon. At yung tayong nasa National Police Commission, huhusga at makikinig sa kanila. So yung nagpapadala ng figures, to corroborate niya yung at least yung ibang sinasabi niya. Maybe. Very interesting yung story, in fact. Yung umabot sa aking feeler. Very interesting. Sana nga, tingnan natin. Hindi naman natin para suluhin, malalaman naman ng taong bayan yun. So, if and when, we will inform. Interesting yung matrix. Hindi talaga eh. It is more prudent to keep quiet. Ang natutunan natin dyan hanggat maaring hindi na nga lumalabas yung ibang detalye para maayos yung case build up at maayos yung investigation, maayos yung pag-iimbestiga better. Pero of course, we owe it to the Filipino people for them to know. That's why more or less, kahit bits and pieces, we're informing. Pero yun, kapag may detalye na at kung merong lumabas na detalye, then so be it. Secure na ba siya, sir? Yung feeder? Hindi ko alam, totoo lang, hindi ko alam. So kung nasaan siya, hindi ko rin alam. Pero medyo creative yung ano. Yung usawan natin isa. Hindi mo na magkukomento doon. More than one. Hindi mo na magkukomento doon. Pero exclusive yung nalalaman. Galing nyo talaga, no? Iba talaga ang media. Ay, may sustansya. May sustansya. Sustansya. Malupit yung sustansya niya. Oo, yan lang. Ha?
A few days ago. So we're hoping na matuloy. Para lang sa pagsusulat, sir, ano ba? Ano, more than one ba to? Or plural ba to? O singular? Yung maaari magtestimonya, mukhang isa, yung nagbibigay ng ibang impormasyon, marami. So, di ko alam kung yung ibang nagbibigay ng impormasyon, maaaring mag-affidavit din. Tingnan natin. Lahat naman open-ended pa as of now. But let's just say na yung impormasyon tuloy-tuloy na pumapasok at sana mas lalo pang dumami ang mga nagsasabi na impormasyon. At again, uulitin ko, hindi natin susuluhin to, nagko-coordinate tayo sa lahat ng ahensya. Di contest ang aming investigasyon, nagtutulungan ng lahat ng tao dito. Sige, pag sinayang mabigat, may sustansya, paano ba namin Okay na yun. sabihin na, Okay na yun. mas maganda lang na ang ganda ng development sa pagkakataon. I mean, may lalapit sa mag-share. Kasi naamin nga rin ng PNP sa ngayon, isa pala talaga si Toto. Pero kung matuloy ito, di ba? Paano kakalaki? Mahalaga, syempre. Anyone who builds on the story of another, anyone who corroborates, I think builds on the credibility of that witness. So, sana tuloy-tuloy. That's it. Does it support yung mga testimony ni Toto? I cannot comment first. Ayan. So, maraming salamat. Pwede na kayo securehin kung sakali matuloy. Syempre, kung sakasali. Maraming salamat.